Look at this. China's military has released this video of a four-legged robot marching through a field with an automatic rifle mounted on its back. Ang militar ng China ay handang gumawa ng isang walang katulad na teknolohikal na pag-unlad at unti-unti nang sinisimulan ang proseso ng pagpapalit ng mga sundalo sa mga robot na may mga ripple. Ang kamakailang pananaliksik ay nagpakita ng mga semi-autonomous na makina na kayang tumama ng mga target gamit ang mga ripple na kasing epektibo ng mga tao. Inaasahan silang maging mahusay at may kakayahan na labanan ng mga tropa at magbantay sa mahalagang pasilidad. Simulan natin ang aksyon na ito sa isa sa pinaka-promising na robot na ASU, ang Chinese robot na ASU na Onri B2. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Patuloy na nagpapakita ng mga bagong record ang robot na ito. Kaya nitong mapanatili ang balanse sa mga hagdan at kaya nitong tumakbo ng hanggang 6 meters per second. Kaya nitong magdala ng higit sa 120 na kilograms at maglakad ng higit sa 5 oras sa isang buong charge ng baterya. Ang unang modelo ng robot na may index na B1 na ipinakilala noong 2022 ay para sa pang-industriyang paggamit. Ang Onri B1 halimbawa ay kayang lumangoy sa ilalim ng tubig, magdala ng kargada ng hanggang 80 kilograms at tuloy-tuloy na mag-operate sa isang buong charge ng baterya ng 2 oras na walang kargada. Ngayon, ang Unitary Robotics ay nakabuo ng mas advanced na modelo, ang Onri B2. Ang bagong quadruple robot ay tumitimbang ng 60 kilograms at may mas makapangyarihang mga actuator na gumagawa ng torque na 380 Newton. Salamat sa mga ito, ang robot na ASU ay kayang magdala ng hanggang 120 kilograms ng kargada ng estatiko at higit sa 40 kilograms habang gumagalaw. Sa kapasidad ng baterya na 2,250 watt-hours, kaya nito magpatuloy sa paggalaw ng higit sa 5 oras na walang kargada na sumasaklaw ng halos 20 kilometers at higit sa 2 oras na may kargadang 45 kilograms. Ang mga dynamic na katangian ng actuator ay nagpapahintulot sa robot na tumalon ng mahaba ng higit sa 1.6 meters, tumalon mula sa taas ng higit sa 1 meter at tumakbo sa pinakamataas na bilis na 6 meters per second. Bukod pa rito, napaka-stable ng robot, kaya nito mapanatili ang balanse sa madulas na sahig na may mga balat ng saging kahit na itinutulak ng mga engineer. Ang pinakataas na katatagan ay ang paghihintulot sa B2 na hindi matumba habang gumagalaw sa mga hagdan. Kahit na aktibong sinusubukan ng mga engineer na ipagsak ito, ang robot ay tinatapakan, hinihila ng lubid na nakakabit dito at pinapaikot ng mga troso sa ilalim ng mga paa nito. Kaya itong maglakad sa mga hagdan, kabilang ang paurong o patagilid. Ang robot ay maaari ding umakyat sa 40 degrees slopes at gumalaw sa may kalat na ibabaw. Para sa spatial na orientation, gumagamit ang B2 ng large depth camera at regular na high resolution camera. Planong gamitin ang robot sa industriya, halimbawa para sa remote inspection ng mga bagay, at plano rin ng militar na gamitin ang robot para sa kanilang mga layunin. Bukod sa lahat ng nabanggit, madaling ma-convert ang walking robot na Onri B2 sa wheel version. Kailangan lamang palitan ng mas mababang bahagi ng mga binti nito. Sa camouflage green tones at may protective mesh, ipinakita ang robot na ASU bilang pinakabagong imbensyon ng Chinese military industry. Sa China Airshow presentations, kitang-kita na kaya nito umakyat at bumaba, gumalaw sa lahat ng direksyon at umikot sa kanyang axis. Exciting, pero hindi pa ito ang original. Maraming napansin ang Chinese robot na talagang kopya ng modelo mula sa Boston Dynamics, isang kumpanya na matagal nang nagde-develop ng mga katulad ng robot at kilala sa buong mundo sa kanilang mga achievements sa larangan nito. Hindi pa rin alam kung nakuha ng mga Tsino ang lisensya mula sa American company o malapit na nilang makopya ang imbensyong ito. Ang mga bagong combat robots ng Chinese Army
ay naka-adapt sa anumang terrain at kayang palitan ang mga sundalo sa mga partikular na mapanganib na misyon. Dahil, base sa video na ating nakikita na may machine gun sa kanyang likod, makikita na pwedeng ilagay ang automatic rifles o handheld grenade launchers na ginagamit ng Chinese military. Ang sandata na ginagamit ng ASO ay ang lightweight Chinese QBB-97 machine gun na kayang magpaputok ng hanggang 650 rounds per minute na may epektibong range ng hanggang 400 meters. Ang sandata ay nakakonfigure sa bullpup layout at gumagamit ng bagong Chinese 5.8mm intermediate cartridge sa base version nito. At lumipat tayo sa Estados Unidos kung saan meron din silang isang robot na may flamethrower na nakakabit sa likod at ibinibenta na. Ang manufacturer na True Flame ay unang ipinakita ang bagong likha nitong Terminator noong nakaraang tag-init at ngayon ay available na para bilhin. Nagbahagi ang kumpanya ng bagong video na nagpapakita ng kakayahan ng Terminator. Ang video na halos 2 minuto ay nagsisimula sa pagkakarga ng flamethrower fuel sa likod ng robot pagkatapos ay makita na ang Terminator na nagpapalabas ng apoy. Na kung ating mapapansin, hindi lamang ang China ang gumagamit ngayon ng teknolohiya para sa inaasahang combat mission at mga digmaang darating sa hinaharap. Isaiah 2 verse 4 at kanilang papaluin ang kanilang mga tabak na magiging pang-araro at ang kanilang mga sibat na magiging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa ni mag-aaralan pa man ng pagkikitigma. Ang aklat ng Isaiah ay nagpapahayag ng isang panahon ng kapayapaan kung saan ang mga tao ay magpapalitan ng kanilang mga sandata para sa mga kasangkapan sa agrikultura, tanda ng pagtatapos ng digmaan at pagkakaroon ng kapayapaan. Sa harap ng mga balita tungkol sa mga teknolohikal na pag-unlad ng mga bansa na nagiging sanhi ng pagtaas ng mga robotic na armas, ang talagang ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng kapayapaan at pagkakaisa. Sa modernong panahon kung saan ang teknolohiya ay mabilis na umunlad, maraming sa mga imbensyon na ito ay ginagamit para sa militar na layunin tulad ng mga robot na aso na may mga sandata. Bagaman kahanga-hanga ang mga teknolohikal na pag-uunlad na ito, nagtudulot din ito ng mga alalahanin sa seguridad at etika. Ang Isaiah 2 verse 4 ay nag-aanyaya sa atin na magnilay sa layunin ng teknolohiya. Ito ba ay ginagamit upang magdulot ng kapayapaan o upang palalain ang hidwaan? Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na sa halip na magtuon sa pagbuo ng mas maraming armas, mas mainam na gamitin ang ating talino at teknolohiya upang mapalago ang kabutihan, magtanim ng mga pagkain at lumikha ng mga bagay na makakatulong sa pag-unlad ng sangkatauhan. Ang tunay na pag-unlad ay makakamit lamang kapag ang teknolohiya ay ginagamit upang magdala ng kapayapaan at pag-asa, hindi upang magdulot ng takot at kaguluhan. Sa ating personal na buhay, maaari nating isabuhay ang mensahe ng Isaiah 2 verse 4 sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kapayapaan sa ating komunidad, paggamit ng ating kakayahan at kaalaman para sa ikabubuti ng nakakarami at pagiging instrumento ng pagkakaisa at pagmamahalan. Naway maging gabay natin ang mga aral na ito sa pagharap sa mga hamon ng makabagong panahon. Tayo'y manalangin. Ama naming makapangyarihang Diyos sa lahat, kami po'y lumalapit sa inyo na may puso mapagkumbaba at puno ng pag-asa. Sa gitna ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, lalo na sa larangan ng militar, kami po'y dumudulog sa inyo ng inyong pong gabay at biyaya. Panginoong namin Diyos, ipagkaloob ninyo sa amin ang karunungan upang makamit namin ang biyayang teknolohikal na ito para sa kapayapaan at kabutihan ng lahat. Nawa hindi ito maging sanhi ng hidwaan at karahasan. Ang mga imbensyong ito, nawa ay magdudulot ng pagkakaisa at progreso sa sangkatauhan. Sa bawat sandali, turuan niyo po kami na piliin ang landas ng kapayapaan. Tulungan niyo po kami na maging tagapagdala ng inyong pag-ibig at kabutihan sa aming mga kapwa. Naway maging halimbawa kami ng pagkakaisa at paggalang sa bawat isa, anuman ang lahi, relihiyon o katayuan sa buhay. Panginoon, ilayo ninyo kami sa tukso ng kapangyarihan at kasakiman. Higit sa lahat, itanim niyo sa aming puso ang tunay na layunin ng teknolohiya, ang maglingkod, magpaunlad at magbigay ng pag-asa. Sa bawat desisyon na aming gagawin, naway patnubayan ninyo kami ng inyong banal na espiritu
ipaalala niyo sa amin ang mga aral ng Isaiah 2 verse 4 na ang tunay na kapayapaan ay makakamtan lamang sa pamagitan ng pagmamahal, pagkakaisa at paggalang sa isa't isa. Kami po'y nananalig at nagtitiwala sa inyong walang hanggang pagmamahal at pagkalinga. Sa inyo po namin inaalay ang lahat ng ito at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito aming samtiling sa pangalan ng aming Panginoon Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen.